Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan bago mag-umpisa ang NBA Finals matchup sa pagitan ng San Antonio Spurs at ng New York Knicks. Dehado nga sa mga talpakan ng Knicks and understandably so. Mas mabigat at mas malakas na mga team ang tinalo ng San Antonio Spurs patungo sa finals at tinalo nga nilang reigning NBA champions and overall number 1 seed na OKC Thunder. Ganun pa man na pag-usapan nga natin last time sa isa kong video na may sangkap ang Knicks para pahirapan ng Spurs. May sapat silang talent at overall lalim ng roster para sabayan at talunin ng Spurs. At hindi nga pwedeng maliitin ang team na ito ng Knicks dahil ngayong playoffs ay talagang nag-iinit nga sila mga kaibigan. 2 beses lamang silang natalo sa playoffs at laban ito sa Atlanta Hawks noong first round kung saan natalo sila na parehong 1 point lang ang lamang sa kanila ng kabilang team. Matapos sa matalo sila ng 2 beses ay nanalo sila ng 12 straight games kung saan may mga winning margin sila na higit pa sa 20 points. 30 points at 40 points. Sa 12 straight wins na yan ay may average winning margin nga sila na 23 points per game mga kaibigan. So hindi lang nga sila nananalo mga kaibigan, bagkus nagiging dominant sila at talagang nang tatambak. Ang Knicks tulad ng OKC ay napakahusay na defensive team. Subalit ang pinagkaiba nga ng Knicks ay mahaba nga sila. Ang OKC ay panay 6'4" and below na mga pesky defenders. Habang Knicks naman ay may Mikal Bridges, Josh Hart, OG Anunoby at iba pa na pwede mong ibato kay Wemby upang mahirapan ito. May player din sila na tulad ni Josh Hart na kayang gumawa ng 20 points subalit hindi nito hinahanap ang puntos at literal na definition ng hustle. Noong game 1 nga ay nagtala ito ng 3 points, 15 rebounds, 6 assists and 4 steals in just 27 minutes. Bukod dyan ay lamang din nga ang team na ito sa experience. Napag-usapan nga natin sa mga nakaraang video na ang bawat championship team ay madalas nakakatanggap muna ng madaming kabiguan sa playoffs bago ito magkampiyon. Bibihira nga yung katulad ng Spurs na hindi nakapasok sa playoffs ang matagal at biglang magkakampyon o kaya naman makakaabot sa finals. Kunwari ang OKC. Bago nga ito magkampiyon ay nalaglag muna ito sa first round and second round sa magkasunod na taon. Ang Boston Celtics, Milwaukee Bucks at Denver Nuggets ay ganun din. Madalas nga ito sa mga team na hindi naman natin sasabihin na super team. At so far ang New York Knicks nga ang ganitong sitwasyon ngayon. Sila nga ang team na multiple years nang kinakapo sa playoffs at nakahakot na ng madaming experience. Ngayon nga ay posibleng ito na ang taon kung saan makakaget over sila sa hump o balakid. Sa ngayon nga ay hawak nila ang 1-0 lead at may chances silang umabante sa 2-0 lead bago mag-umpisa ang Games 3 and Game 4 na gaganapin na sa kanilang home court. Hindi nga exaggeration kapag sinabi natin na kapag nanalo pa ang Knicks sa Game 2 ay kaya nilang walisin ng Spurs sa finals na ito dahil sa home court na nga nila gaganapin ang Game 3 and Game 4. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?